Yeah, good morning. Good afternoon. Davao City, Philippines. Bachelor Tour Series. Yanson Group of Companies. So ano ba mga nakikita natin dito? May mga nakalagay na signages, no? Traffic signages or mga signage na yung nakalagay. Ang tawag dyan, pedestrian. Ayan, di ba? Pag may taong ganyan nakano, tingnan ha. Pedestrian yan. Baka minsan nakalimot tayo, no? Basta lang tayo dumadaan, tumatawid. Nakikita yung mga ganyang lugar. Nag-i-exist yan. Yung ganyang mga signages. Pero hindi natin ibig sabihin. Alam ang ibig sabihin. Okay? Tapos, signages na walking area. Ang tawag dyan, pedestrian. Tapos merong nakalagay na bisikleta naman sa isang poste kung saan na bike lane. Tapos may nakalagay din, ayan na bike lane. Tama nga ako, di ba, bike lane. By DOTR, City Government and DPWH. Tapos sa unahan naman meron nakalagay din na share the road. Uy, magandang araw Davao, no? Nakamiss ang Davao. Nawala ako for 11 days. Na-miss nyo ba ako? Joke lang. Hindi, na-miss ko yung Davao. Sa totoo lang din, no? Nakamiss yung warmth, no, yung init ng araw at presko ng hangin pinagsama. So tamang timplada lang talaga siya, no. Hindi siya kagaya sa Baguio City na sobrang lamig. I mean, hindi man sobra pero maginaw malamig, no. Na ang ginawa ko, in-enjoy ko yung lamig ng Baguio. Hindi ako nag-jacket. Suot ko pa rin yung aking mga summer shirts, no, na akala mo nasa Boracay or Bohol or Cebu or Samal. Yan pala nasa Baguio. So, yun, nilagnat ako ng mga ilang araw, 2 araw, 3 araw. Basta, nagkaroon ako ng nalamigan. So, I miss Davao. Sino bang hindi makakamiss sa ganitong klima din, no? Itong klima ng Davao, hindi ko to siya nakita sa Iloilo. Basta, ang klima ng Davao, kung natatanong kayo, kumusta nga ba ang klima ng Iloilo, ng Davao City? Mala Baguio ba? Mala Iloilo? Mala Tagaytay ba siya? Mala Bacolod? Sa Bacolod, yes, ayun, yun. Ang klima ng Davao City is may pagka-Bacolod siya, no? At tama lang yung timpla ng hangin tsaka yung init ng araw. Tapos may pagka Lapu-Lapu City. Pero mas maganda, mas gusto ko ang hangin sa Lapu-Lapu City, Cebu. Kung ngayon nagtatanong lang naman, pag-usapan na natin, kumbaga parang review, mekos-mekos na lang tong aking mga magiging topic na mga cities na napuntahan ko kasi kita naman ako talaga ay naglalakwatsa, no? So, makikita kayo yung similarity and commonality ng mga cities na pinupuntahan ko. Yun nga, Davao City is more on medyo similar siya ang kanyang warmth ng hangin. Warmth ba na siya, comfortably, no? Hindi siya yung warmth na sobrang sakit sa balat like saan pa ba? Jinsan, no? Na napakainit ng Jinsan. Butuan City, mainit ba sa Butuan City? Dati, di ko alam nung huli, parang hindi nagtatak sa akin ang init ni Butuan City. CDO, yun, mainit sa CDO, no? Mainit ba? Parang, ang sabi nila mainit ang CDO, pero parang hindi ko napansin kasi nung time ako nagpunta sa CDO, seminar kasi yun may meeting kami sa Centrium ba yun? Hotel sa may Limkit Kay. Yun, hotel. So, siyempre, maganda yung air condition dun sa loob, kaya hindi ko siya masyadong napansin ang init. Tapos, habang ako naglalakad naman sa araw nila, nagka-travel naman ako via taxi. So, hindi masyadong magtumatak sa akin ang weather ni CDO, weather ni Butuan, no? Si Iligan, Marawi. Si Marawi, maganda ang hangin kay Marawi din. Pero feeling ko mainit yan si Marawi, no? Nung hindi pa siya nagkaroon ng Marawi seeds. Feeling ko lang. Pero nung time na yon, medyo presko yung hangin kasi wala nga mga bahay-bahay dun sa Grand Sir area. Tapos yun, balikan natin ang warmth ng Davao na nakamiss, no? Nawala ako for 11 days. Yan nga, pinuntahan ko yung Manila, Baguio. Ang Baguio, hindi ko pa na-upload, no? So far, ang mga Baguio kasi wala namang masyadong walang hype masyadong Baguio. Ibig sabihin, pinuntahan ko na ang Baguio para tingnan ko yung kanilang lugar, location, tapos yung municipal, yung city hall nila. Para sa future content ko rin yun. Mga HOCs and the mga soon to rise metropolitan of the Philippines. So Davao City, yun nga, similar ang kanyang ang klima, hangin, tamang timpla ng init ng araw tsaka ng preskong hangin ng Davao City is hawig siya sa Bacolod City and Lapu-Lapu City, Cebu. So kung naitatanong ko yun naman ako, hindi kahit di ka natatanong at isa ngayon alam nyo na, no? Base sa akin lang yun na sa aking, ang tawag nito,
influence, no, in the perspective or perception, o basta yung ano, yung aking preference, no. So maganda ang init sa Davao, maganda yung weather dito, yung tama lang yung klima, wala kang smugs, walang fogs, which is makikita mo lang naman yung smugs and fogs sa ano lang naman, you know, Metro Manila. So yun lang, nakakamiss lang yung ano, Davao City. So namiss ko siya, sa totoo lang. Kayo, namiss nyo rin, alam ko. Mga taga Davao, namiss yung mga vlog natin ganito no, araw-araw, no, palakad-lakad sa kalye. Anyway, balikan natin yung ano, yun mga nakita natin ano, mga tao, syempre mga Davaoenyo, tatawid yung iba sasakay ng jeep. Oh, ganda na sasakyan daw, ano yun, Jaguar sports car, oh, di ba? Kinilig yung dalawa sa sports car or supercar. So yun lang, no, share the road, bike lane, yun nasa unahan. Tapos ito naman nakalagay na kilometer 1,500 meters away from City Hall. Di ba ang kilometer mga hagalang Davaoenyo, shout out dyan kung ikaw nanonood at nakikinig. O yan, oh, yan ang ano, ang Davao sikip. Ang sikip ng ano namin dito mga hagala, ha. Ang mga jeep namin. Namiss ko yung ano, yung lowered na mga jeep sa Haro. Iloilo. Oh, namiss ko yung jeep. Ang ganda, sobrang komportable sakyan. Oh, isipin mo na baka siksikan, masikip kasi nga lowered, no. Yun pala, pagka upo mo doon, saan ka na, komportable na, ano, sakyan ang jeep ng Haro Iloilo. Haro Iloilo ang sinabi ko kasi taga Haro ako eh. Nakatira ko sa Haro for 4 days. Magkano yung aking inuupahan doon? 700 per day. Ang 700 per day is hindi man siya on CR, pero komportable siya, no, ganda ng aircon, lakas, napakabait no ng aking ano, na-assign doon na taga-bantay. O yung basta ang tawag dyan, caretaker ba o parang front desk o personnel. Napakabait. Siya yung nagbigay sa akin lahat na dapat puntahan. Partida yun si ate, ha, hindi pa yun siya gala. Talagang mga taga-Iloilo common talaga. Meron talagang ano, merong synchronization, no. Nakakaisa talagang Iloilo sa kailang advocacy yan na yun, maging mabuti, maging maayos sila na local, no, para sa mga dayo. Lalo na kapag dayo talaga malalaman nila. Kasi napansin ko rin ang mga kasamahan ko doon ng mga nagre-rent, nagtawag nito transient staycation ay mga taga Cebu, taga Negros at may mga taga Manila din. Mga taga Rojas sa yung iba. Talagang ano sila, no, nagbibigay sila ng mga suggestion. Tapos yung iba nga nagtatanong, ganun lang. So, yun, yung jeep, nakita nyo yun. Tsaka dito sa Davao, wala kayo masyadong makikita ng jeep, ha. Bilang lang. Kaya napansin nyo sa vlog ko, nakailang minuto tayo, 8 minutes na. Oh, pailang jeep pa lang to na napansin natin. Siguro hindi pa uabot ng 10. Sa kabila, 2 pa. Basta, hindi siya, ano, hindi maraming jeep ang Davao. Kaya, yan, kawawa ang mga walang sasakyan dito. Kasi magtitiis talaga kami sa pag-commute, no? Siksikan sa jeep. Dati, hindi kami sasakay ng jeep na hindi puno. I mean, na pagpuno, ayaw kami sumakay niyan kasi gusto namin maluwag. Pero ngayon, hindi na. Kailangan mo talagang sumabit, makisiksik, or else di ka makaka-uwi. Kapag ka peak hour. Nakamiss lang. O nga pala, ano nga ba tungo natin ngayon? Naghahanap pala mga hagala ng pagupitan o barbershop. Kasi itong lugar na to dito, hindi ko man ito i-update. Basta tsaka na ako dito magbablog siguro. Tingnan natin, ha. Kasi ang purpose, yung intention ko nung nagbablog ako dito dati, nung hindi pa siya na-demolish, yung existing pa yung mga buildings, no? O, andyan pa na hindi pa nakatanggal lahat, nakabakbak. So ngayon, ito, pending to. Sa totoo lang mga hagala, sobrang bilis naman na talaga na ito matapos. So, bakit ito natagalan? Kasi may problema talaga, may mga issue sa lupa, no? May mga, yung iba hindi pa siya conjugal property, hindi pa siya naipamana sa mga kamag-anakan, ang mga kamag-anakan nasa ibang bansa, nasa Amerika. Ito ano, kumbaga para ano to, side trip lang to or side trip review lang, no? Bakit baka nagtatanong kayo mga taga Davao na ano yun sa bandang 9 minutes something, bakit yung tulay diyan napakatagal matapos, o yung tinatawag na Rojas segment, no? Bakit napakatagal matagos yung anong coastal road na yan, expansion ano pa. Kasi nga dito mga hagala, mga taga Davao, kaya nagtatanong, ano nga ito, may issue talaga to sa lupa, no? Yun na nga ang sa NHA, sa basta marami issue. Oh. Mga legal issues, no? Na yun na nga, may mga hindi pumirma, hindi pa na ipamana,
Tapos meron pa palang mga nakapinding na babayarang mga amilyar or tax o paano pa man dapat babayarin. O, saka na yan, gagawa tayo ng exclusive content dyan, no? Separate content. Yun lang, na-miss ko lang talaga ang Davao, mga kagala, no? After 11 days ako nawala. Umalis ako ng Davao, November 11. Tapos bumalik ako dito ng November 21. 11 days ba? November 10? November 10. Ayun. Tapos ang balik ko dito is November 21. So, tama. Exactly. 11 days. Nakakamiss lang. Kaya, yung mga yung mga taga-Davao na mga subscribers natin, mga taga-panood, mga kagala. Andyan na sila lagi, no, nanonood. Nagmamasid lang yung mga yan. Nice one. So, ang nakita ko lang na nagko-komento so far ay si Sir Roderick 29, no? Maraming salamat sa iyong participation, Sir, sa ating vlog sa Iloilo in Bacolod. And also kay kay Namits. Namits is Hiligaynon, no? Kagala nating Hiligaynon from Coronadal, basta somewhere in Cotabato, Sargent area. So, Ilonggo siya. Ayun kanyang parang family roots from Iloilo or Bacolod. Tapos sana all nga daw, no, nakapunta sa kanilang pinanggalingan, pinang-origin ng kanilang pamilya. So, ganun lang, no. Malapit na naman ang Iloilo at Davao. 1 oras lang ang biyahe, makakapunta ka na doon via Cebu Pacific, AirAsia or Philippine Airlines. 1,069 lang binayaran ko. Mura nun. So, yan lang mga kagala. Maraming thank you sa panonood. So, may nakita na akong barbershop. Magkano ba to dito? Haircut for men, 70. Tingnan natin, parang may libreng pa shampoo dyan mamaya. Dito naman, 70 din. At dito naman, 70. Okay, so parang ito yung aking napiling papagupitan. So mag-ingat lahat, no? Maraming salamat sa mga walang sawang sumuporta at nanonood. Ayan na, bye-bye. Ingat!